Hi there! Good afternoon, good evening, and good day. This is Ruby, RJYC Vlog. So ito, pag-usapan natin ang mga kaganapang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Unang-una ay ang pagpapatalsik kay PNP Chief Diwata Torre. Mukhang natanggal daw yata siya sa kanyang pagiging PNP Chief. Hindi ko alam kung sinong pinalit o kung ito man ay may katotohanan at pawang katotohanan lamang, hindi ko rin alam. So ito, abangan natin kasi it could be a diversionary tactic na naman nila para mapag-usapan si Diwata Torre, tapos matakpan ang flood control anomaly. So hindi natin alam, di ba? Kasi sometimes wala na tayong katiwa-tiwala sa gobyernong bangag. Lahat ng ginagawa nila ay laging merong second meaning, di ba? Kasi ang Pangulo ay wala sa hulog. Kung ano yung sinasabi niya, hindi naman yun ang ginagawa niya. Kabaliktaran ng sinasabi niya ang mga ginagawa niya. So kung ano, pag nga yung no ay nagiging yes at yung yes ay nagiging no. So hindi na natin alam kung ano ang makatotohanan sa kanyang mga pinagagawa at desisyon sa buhay. So abangan natin kung totoo ba na tinanggal si Diwata Torre at kung totoo rin ba na ang kanilang pinag-aawayan ay salapi, mga kabayaran, mga posisyon or whatsoever, bayad-bayad sa kanyang ginawang pangkikidnap sa PRRD na tinan mo nga naman no ang sitwasyon, yung makakarma ka, yung trinaydor mo yung pinakamatinong presidente sa Pilipinas, tapos hindi mo aakalain na yung dahilan para maging traidor ka ay gagawin din sa'yo. Traidorin ka rin ng mga taong gumamit sa'yo para maging wala kang kakwenta-kwentang tao. Diba? No? Ang karma, beles nga naman talaga, ang bilis. Ang bilis talaga pag karma. Pero syempre, hindi pa rin natin alam, baka mamaya kadramahan lang na naman nila yan kasi nakuha niya na yung kubra niya, nabayaran na siya, so okay lang na matanggal siya sa posisyon. Yung ganon, di ba? Optics lang na naman uli. Mamaya ginagamit lang na naman nila yung pagtanggal kay Torre para matakpan yung kanilang kalokohan sa flood control project. Di ba? Hindi natin alam eh. Kasi itong mga ginayupak na to ay wala na talaga matinong gagawin. At kung ano man ang nangyayari sa kapaligiran ay kabaligtaran ng kanilang mga ginagawa. Kung ano ang kanilang sinabi ay kabaligtaran ng kanilang ginagawa. Kasi ganyan ang utak ng presidente ng Pilipinas ngayon. Iba yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. O diba? Ang galing, ang husay. Palakpakan niya naman ang inyong presidente na wala sa hulog at hindi niya alam kung saan ang left and right. Kaya nalilito siya kung saan ang yes and no. Pag sinabi niyang yes, nagiging no naman sa mga kilos niya. At pag sinabi naman niyang no, ay nagiging yes sa mga kilos niya. So hindi natin alam kung kailan siya nasa tamang pag-iisip, kung kailan siya totoo sa kanyang mga sinasabi. Pero I don't think he would ever be totoo sa kanyang mga pinagsasabi na. So abangan natin ang susunod na mangyayari. Basta tayo ay naniniwala na dapat pa rin tayong mag-focus sa flood control project, anomaly na ginawa at ninakaw ng mga congressman at ng mga kasabwat nito na dapat silang managot at hindi sila makakatakas. Sa September 1 ay gagawin na po yan ni Senator Marcoleta ang pagpapatuloy ng hearing about sa flood control project anomaly. And huwag tayong papayag na walang mananagot. Dahil alam ko, si Senator Marcoleta ay hindi siya papayag na walang managot this time. Kasi yung mga hearing na nagdaan noon na ginawa ng Tuwadcom at ng Tridorcom, wala namang nangyari, right? Ang nangyari lang na masama ay yung nakuha nila si PRRD at kinidnap, dinala sa The Hague. At yung pang-i-impeach nila kay BP Sara, para lang pala pagtakpan yung kanilang mga kalokohang pagnanakaw. Yun. Yan lang ang naging achievement ng Tuwadcom at ng Tridorcom. Other than that, wala na silang ginagawa kundi puro optics. No? Puro optics lang yung kanilang mga pinagagawa. So, kailangan pa rin maging matalino ang taong bayan sa pinagagawa ng gobyernong bangag. Huwag tayong papayag na manahimik lang tayo. Magsasalita pa rin tayo ng magsasalita about sa ginagawa nilang kalokohan sa gobyerno at sa kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng yaman ng taong bayan. Hindi tayo papayag na wala tayong gagawin for that matter. Okay? Kailangan merong managot sa kanilang mga pagnanakaw sa taong bayan. Okay? Kailangan mag-iingay tayo at mag-iingay para malaman natin na ang gobyernong bangag ay hindi forever na nanalo sa kanilang mga kalokohan sa buhay.
Huwag tayong pumayag na sila ang palaging bida sa kalokohan. Kailangan mapalitan ng bida sa kabutihan ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Okay? Huwag tayong pumayag na ganun-ganun lang, na walang mangyayari at sila lang naman ang magtatagumpay sa kanilang mga kalokohan, di ba? Huwag tayong pumayag. Anyways, so ano pa ba? Alam nyo ba, may ichichika ko sa inyo. So nakasama ko nga si Palangga Maharlika Boljakan, ang ating napakahusay at napakatapang na Boljakera na si Boljak TV. Maharlika ang mother dragon ng mga kadragonan. Kaya kami na ang mga little dragon right now. Sobrang saya namin nung nakasama namin siya dito sa Vancouver. By the way, I'm actually used to be RJYC vlog lang, pero nag-request siya sa akin na palitan ko raw at ilagay ang aking pangalan. So technically, ang RJYC vlog kasi it's like our initials ng my initials ng family ko, and the R would be Ruby, and that's me. So sabi niya ilagay ko daw yung Ruby. That's why kung mapapansin nyo, meron ng Ruby RJYC vlog dyan. So wag kayong malilito. I know wala pa akong ganung karaming followers, pero hopefully we're getting there. And nagpapasalamat ako sa ating mga new subscribers and new followers na nagsusupport at tinitingnan kung ano bang walang kakwenta-kwentang bagay nakalagay sa channel ko. Okay? So ayun nga. So ang saya-saya namin nung nag-jamming kami, nagkantahan at napakanta pa ako sa live band. Ang saya-saya. So ano pa ba? Ayun. So balik tayo sa totoong nangyayari. So wag tayong magpapaligaw sa kanilang mga diversionary tactic. Kung sakali man na itong pagkakatanggal ni Torre ay totoong pagkakatanggal dahil nagkaroon sila ng awayan. So, let's see kung anong kadramahan na naman itong mga pinagagagawa nila, no? So, pero other than that, wag tayong magpapaligaw. Let's keep fighting for what is right at wag tayong pumayag na nananaig ang mga kasamaan at yung mga fake supporters na kung ano-anong pinapakalat na hindi maganda. Wag kayong pumayag na kayo ay mauto at mailihis nila ang inyong focus sa tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas at mahila kayo sa katotohanan at mahila kayo sa kanilang mga kulto na tama ang kanilang ginagawa kahit hindi naman. Okay? So, maging matalino tayo. Alam ko matatalino ang tunay na DDS. DDS na Duterte supporters ni PRRD. Matatalino yung mga yan. At sinasabi ko sa inyo ngayon na si Maharlika Boljakan ay ipaglalaban namin kaming mga alindog ng maisog ng Vancouver sa lahat ng umaapi sa kanya. And other than that, naniniwala kami sa kanya dahil meron siyang inilatag na mga proof at resibo sa kanya mga pinagsasabi. So, sa kanya kami tatayo, sa kanya kami naniniwala. Okay? Hindi kami papayag na may mga api sa ating mother dragon. Pero other than that, huwag tayong malilito sa ating focus at yan ay ang ating mahal na PRRD na ipagpanalangin natin na sana makauwi na siya sa bansang Pilipinas, and at the same time, sana ay mabawasan na ang mga taong gumagamit sa kanya at sa kanyang pangalan para pagkakitaan siya. Yun. Sana ay tuluyan ng maibaon sa limot at sa lupa at sa kung saan saamang dapat ibaon ang mga may masasamang balak sa kanya. Yun. So, wag tayong papagod. And again, I will tell you 1,000% na I am with Maharlika Boljakan, aka Mother Dragon. Dahil I'm pretty sure she has all the right to say whatever she's saying kasi meron siyang resibo, like face to face. Meron talaga at napaka-credible niya. So, tignan nyo na lang yung credibility, yung integrity ng isang tao. Kung sino yung naninira sa kanya, tignan nyo na lang yung credibility, yung integrity, at yung mga nagmamahal na totoong tao. Kasi kami, minamahal namin si Mother Dragon, aka Maharlika Boljakan, dahil sa kanyang puso, sa pagmamalasakit sa bansang Pilipinas at sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, na siya din ginagawa ni PRRD, na dahil si PRRD mahal niya ang Pilipinas at ang taong bayan, at ganyan din si Mother Dragon Boljakan, aka Miss
Maharlika, na ang bait-bait. Alam nyo ba, napaka-sweet niya, grabe. Nakailang halik nga siya sa akin, buti na lang, hindi naman ako mabantot nung time na yun. Talagang nagbuhos-buhos to the highest level ako ng pabango ka na Blue, DNG, o alam nyo na yun, mabango yun, subukan nyo, try nyo. So, yun lang. So, ayan, huwag tayong magpapaligaw at gamitin natin ang ating isip, puso, kaluluwa sa pagdidesisyon sa kung sino ang dapat nating puntahan sa tama ba o sa mali. At alam natin na kapag mali, kahit sino ka pa, kahit supporter ka pa ng Dutertes or claiming to be supporters ng Dutertes, pag mali ka, boboljacking ka talaga. Kasi walang puwang ang kamalian na supporters ni PRRD. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Yes, naniniwala ko. Dapat doon lang tayo sa tama. Okay? And again, thank you so much sa ating mga new followers and subscribers sa aking Facebook account, Ruby RJYC Vlog, at sa aking YouTube channel, Ruby RJYC Vlog. Thank you so much again. Bye guys. Talk to you again later. Babush!